Hi, magandang gabi po, madaling araw po sa inyong lahat for our third and final reading for today. Pasensya na po, ako po ay galing sa labas dahil ako po ay umattend ng Christmas party, no, ng aming mga piling-piling mga heads, no, umattend po kami. At pasensya na po kayo, pero as promise, ang commitment ko po sa inyo ay ito pa din po, no? Ang promise ko po sa inyo ay magta-third reading of the day ako, kaya ito po, kahit po anong nangyari ay ako po ay magta-third reading of the day today. Pero ayaw naman po ng kandila ako, no? Okay. Yan. Ayan po ng kandila natin. Sige na muna po. No, dito muna dalawa. Okay, for our third and final reading ngayong madaling araw, no? Tingnan po natin. Tanyo naman po ang commitment ko kahit na madaling araw na ako po talaga ay magbibigay ng third reading of the day sa inyo, no? And then bukas, ako, konting oras na lang po ako yung magre-record na ng first reading of the day. But it's okay. Dahil po ang commitment ko sa inyo ay iyan, ano. So, tingnan na po natin, ano. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Hindi naman po tayo dito ng 10, pero atin muna pong balasahin. Kamusta po kayong lahat? Napanood nyo na po ba yung first and second reading, no? Marami pa po ang hindi nakapanood sa second reading. Sa totoo lang, kaya nga po hindi ko pa masyadong, kanina hindi pa po ako nag-reading. Sabi ko, pag uwi ko na lang kasi konti pa lang po ang nakakapanood ng second reading of the day today. Okay, bilhin na po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Huwag niyo po itong i-skip, ha. Dito po tayo kumukuha ng ating connection sa inyo. Itong taong kung ito ay nakikipag-compete sa'yo, no? Pagka po nakikita niya na masaya po ang post mo sa Facebook, ito po ay magpaparamdam na siya po ay masaya na sa buhay niya at siya po ay totally, no, ay hindi po siya papayag na siya ay malungkot, no? Ang gagawin po nito ay magpapakita rin po siya ng masaya siya, no? Ini-stalk po nito at nakikipag-compete po siya sa iyo, no? Ayan, no? Talaga pong nagkakaroon lang po siya ng peace of mind pagka pag nararamdaman niya na hindi authentic yung happiness mo, pag nararamdaman niya po na hindi totoo yung happiness mo, doon po siya nakakaramdam ng
saya, no, o peace of mind. Pag nafe-feel nitong taong to sa mga post mo na may mga hugot ka pa, or may mga parinig ka na alam naman po niya na sa kanya mo pinapatungkol, or yung pagpapalabas po na masaya ka na, ay tinitingnan niya po kung sincere ka o hindi, no? Dito dyan po tinitingnan kung talagang sincere ka o hindi. Dissatisfied po ito and lack of inner joy. Sa totoo lang po, tinatago lang po nito yung talagang pakiramdam niya sa'yo kasi dissatisfied po siya sa buhay niya ngayon. Oh, mahilig po siguro itong makipaglaro, no? Nagpakipaglaro sa ito ng taguan, no? Taguan ng feelings, no? Kasi talagang dissatisfied siya. Ay, maganda yung nasabi ko, ha. Ika, gawin nga nating title of the day. Ang ganda na nasabi ko, no? Nakikipaglaro siya sa'yo ng, taguan ng feelings. Ay, nako. Ng taguan ng feelings. Cute. Talaga pong tinatago po nito kung no, magaling po siyang magtago, no? Taguan ng feelings. Mahilig po siya, no, magtago, no? Nakikipaglaro po ito sa iyo na parang pagka happy ka, happy din siya, no? Pagka may mga hugot siya, mga hugot ka na feeling niya sa kanya, tuwang-tuwa po ito, no? Talagang pakiramdam niya po, wow, no? Baka para sa akin to, asyomera o asyomero. Ayan, no? Pero sa totoo lang po, tagon-tago lang po yung pagka-burnout niya po and overstress. Sa totoo lang po, ang taong ito ay sobrang burnout sa sitwasyon na meron siya ngayon and overstress, no? Talagang pikon na pikon po ito at talagang sasabihin ko sa inyo na ang taong ito ay hindi siya matatahimik. Talagang napipikon po ito at talagang sasabihin ko sa inyo o masasabi ko sa inyo na burnout ito at stress na stress po ito sa kanyang sarili sa ngayon, no? Ayan, no? Very dishonest and unfair. Naging dishonest and unfair siya sa iyo, no? Dishonest, unfair siya and hindi niya alam kung ano yung kanyang gagawin, no? At sa nakikita ko po ay hindi niya masabi kung ano yung totoong pakiramdam niya sa'yo. Kaya nakikipaglaro talaga to ng taguan. Ano? Magaling tong magtago ng totoong nararamdaman niya para sa'yo. Emotionally immature pa itong taong to, no? Hindi pa to nagmamature. Very insecure and disappointed siya sa buhay niya, no? Hindi niya po akalain na makakaramdam pa rin siya ng disappointment dahil ang buong akala niya na things will get better, na things will eventually magiging happy na po siya, pero baliktad po yung nangyari, hindi po siya naging happy at nagna-disappoint pa po siya sa buhay niya, no? Hindi niya po inakala na magiging ganito kasad yung buhay niya, hindi niya po akalain, pero alam mo po ang nangyari, naging totally disaster po ang buhay niya. Kasi ang iniisip niya po talaga is kahit papano ay magiging masaya na siya, malalayo na siya sa stress. Parang pakiramdam niya nung una, stress ka sa kanya. Pakiramdam niya nung una, ikaw yung salot sa kanya. Pero napahiya po siya. Napahiya po talaga siya at hindi niya po inakala ito, no? Napahiya po talaga siya. Very, very, taas ng pride. Kahit siya po ay pinaparusahan na mataas pa rin po ang kanyang pride, excess pride, no? Hindi niya po akalain na ganyan katigas ang kanyang pride, no? Talagang ang tigas-tigas po nitong taong to na kahit po balisang-balisana, kahit po isip ng isip sa iyo, no, hindi niya pa rin po makuha ibaba yung pride niya. Talagang doon ako gigil. Ang sabi niya po kasi sa pakiramdam niya, sa energy niya, parang yun na lang ang meron siya. Kung i-give up niya pa yun, ano na lang, di ibig sabihin, bumalik sa itong tao to kahit pa paano, mapatawad ka niya, hindi
hindi mawi-waste yung time or yung energy mo na nagpakumbaba ka. Alam mo, sometimes hindi mo ikakatalo yung pag-say ng sorry. Hindi mo ibababa yung pagkatao mong yan, ano, ang say sorry. Self-pity, no? Nagsi-self-pity po ito, grief, no, and loss. Talagang sa nakikita ko po, ito talaga ngayon ay nakakaramdam ng matinding self-pity. Para siyang naaawa sa sarili niya, hindi niya po alam. Ay, shucks, ito, tingnan niyo po, hindi niya alam kung bakit ano nangyari sa kanya. Nagsi-self-pity siya because meron po siyang sadness, depression, and negativity. Yan ang nakikita ko. There is sadness, depression, and negativity, no? Difficulties, no? Doubts, lack of satisfaction. Ayan, no? So, nakikita ko po sa kanya, may difficulties, may doubts, may lack of satisfaction. Ano? Mismong po siya, nagda-doubt siya sa sarili niya. Bakit? No, akala niya masaya siya, hindi pala, no. Nahirapan pala siya sa pinasok niyang buhay. Ang hirap daw pala, difficulties and lack of satisfaction. Hindi siya na-satisfy. As a matter of fact, lack of inner joy, o dissatisfied siya. Lack of satisfaction, meaning talagang hindi po siya naging masaya sa buhay niya. Oh my God. Ayan, oh, stress and burnout, pare-pareho po talaga ako na ang nabubunot ko sa inyo. Talagang nababurnout po siya talaga, no? Hindi niya po akalain. Akala niya po, no, magiging okay lang, magiging masaya lang din ang lahat, pero hindi po nangyari yan. So, as a matter of fact, ngayon po, nakakaramdam po siya ng boredom, nakakaramdam po siya ng pagkaaburido, no? And pagkabalisa, no? Nag-iisip po itong taong yun. Talagang panay conflict po ito kung ano po ang buhay niya ngayon. Lalo na po kung ito po ay may third party, rivalry and competition. Lagi po siyang may away, argumento or conflict sa inyong karibal or kakompetensya, no? Loss of balance, very disorganized, overwhelmed. Gusto niya pong balansehin yung sitwasyon, ano? Gusto niya pong i-organize yung sitwasyon. Gusto niya pong mag-adapt sa pagbabago sa buhay niya. Pero hindi niya po mabalanse kasi yung buhay niya parang nahihirapan siya. Ayan, no, lahat naman po ginawa na daw niya para umayos yung buhay niya, pero hindi pa rin daw po ito nabalik sa dati. There is this resentment and desire to reconcile. Ayan, no. Hindi niya po yan magagawa ng walang pagpapakumbaba, no. Kung may resentment siya and desire to reconcile, pero wala siyang pagbaba ng excess pride, punishment, wala, hindi po talaga, no. Conflict and lack of direction. Sa totoo lang, may lack of direction akong nakikita sa buhay niya. Panay conflict po talaga. Talagang panay conflict yung buhay niya. Kaya sige lang, magtago ka lang ng tago ng feelings mo. Instead of sabihin mo sa taong ito, ano yung talagang nararamdaman mo. Hindi ikakababa ng pagkatao mo ang humingi ng tawad. My God. Hindi po yan, no? Pero talagang antigas-tigas ng pride mo, no? Kaya feeling niya, patigasan daw po kayo, no? Yung sinasabi ko, nakikipaglaro siya sa iyo, no? Ng feelings, no? Nagtatago siya na parang siya pa rin gusto niyang manalo, matirang matibay. Sabi niya parang matirang matibay sa inyong dalawa. Oh my God. Batong taong to, no? Connected sa universe lahat ang nangyayari sa inyong dalawa. No, sabi ko nga po sa inyo, baka kailangan niyang madaanan ito sa buhay niya, ikaw din, ano, para may mangyaring pagbabago or pwedeng ma-realize niya yung worth mo, pwede rin hindi niya ma-realize yung worth mo, ikaw ang makarealize ang worth mo at magkaroon ka ng iba na tunay na magmamahal sa'yo, or pwede rin naman po na matuto siyang ibaba ang kanyang pride para sa'yo. And for your last card naman, disappointment na naman. It's all about disappointment, no? Hindi po to masayang baraha yung last card nyo. This is all about
disappointment sa kanya, no? Ngayon niya pa lang po naiisip lahat ito na nangyari sa kanya. But ang buhay niya po ngayon ay punong-puno po ng disappointment. At yan po, umiikot ang buhay niya sa araw-araw, yung pagiging disappointed po niya sa mga pagkain. Okay, that is your third and final reading for today. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko kung ano po ang inyong mga gustong sabihin o nilalaman ng inyong mga puso. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makakontakt. That's my only official and legit FB account. Yung nasa pinaka dulo po. Bago ko po ilabas yung official and legit account ko, pinakita ko din po yung account ng ating scammer at nanggagaya na siya po si Lady Elena. No? Ginaya niya po yung profile pic ko. Ginaya niya po lahat. Pagkatapos po, nangihingi siya ng pera sa mga tao through PayPal, and dollars po ang hinihingi nito, social. And tinatanong niya po kung taga saan ka, at hinihingi niya po through PayPal, no? At saka pangalawa po doon, bukod po sa PayPal account niya, ay meron din po siya sinisend na link kung gusto niyo raw marinig ang boses ko o gusto niyo daw po akong makita, isasend niya po yung link na yun. Pag inopen niyo po yun, mahahack po niya yung buong details niyo. Pwede niya po kayo ma-scam. Yan po ang sinabi sa akin ng mga ibang subscribers ko. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And sa aking mga ever solid, loyal, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. And thank you so much for not skipping ads. Tulong nyo na po yun sa ating channel para mas marami po tayong matulungang matatanda itong ito pong darating na linggo. No? Maraming salamat po sa inyong lahat. And ang lagi ko pong bilin sa inyo is just to live one day at a time. Do 3 things that will make you happy for today. Wag po kayong malulungkot, no? Just be grateful for today. Love yourself. Prioritize yourself. And isipin niyo po na tomorrow is another day. You do the same thing. And eventually po, magugulat ka na lang po, naka-move on ka na po, no? At lagi mo rin po tatandaan na life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back po for another set of reading. Huwag po kayong mawawala. Ako po ay magbabalik for another set of reading. Bukas po ng umaga din, but I hope na napanood nyo na po yung first, lalong-lalo na yung second reading kasi konti pa na po yung nakakapanood. Talagang pinaghirapan ko po yan, ano. And ito pong third reading of the day natin, ano. Pero bago yan, I hope na napanood nyo na yung first, second, and third reading kahapon bago kayo tumalon sa first and second reading kanina at ngayon naman po sa ating third reading of the day. Okay? Maraming rin po salamat for those of you who would like to give me a super thanks for this video. I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart para tayo po ay nakakaipon para sa ating One Love a Day. Maraming salamat po sa inyo and God bless you all. Bye! Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay makahack po lahat
sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.